providing a dedicated and reliable service aimed at keeping you informed and up to date. This is Pilipinas Prime. Ang nakatagong utang na pasani ng China na US $10 trillion ay maaaring ang nagbabala na ticking time bomb na binalaan ni Joe Biden. Ang China ay naharap sa maraming problema sa ekonomiya ngayong taon, mula sa deflation at pagtatala ng kawalan ng trabaho ng kabataan hanggang sa isang krisis sa ari-arian. Ngunit ngayon, isang mas nakababahalang banta ang umuusbo, ang napakalaking nakatagong utang ng mga lokal na pamahalaan ng China. Ang ilang mga pagtatantya ay naglagay ng mga pananagutan ng mga lokal na sasakyan sa pagpupondo ng China na malapit sa US $10 trillion. Sa loob ng ilang panahon ngayon, ang mga merkado ay halos araw-araw na tinatamaan ng madilim na pang-ekonomiyang balita na nagsasala palabas ng China. Ang pangalawa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo ay nakikipagbuno sa isang balsa ng mga problema sa ekonomiya, mula sa deflation hanggang sa pagtatala ng kawalan ng trabaho ng kabataan at isang lumalalim na krisis sa ari-arian, at ang pinaka-inaasahan nitong post-pandemic rebound ay nabigong magkatotoo. Ang tumataas na kahirapan sa ekonomiya ng China ay nagtulak kay US President Joe Biden na tawagin ang ekonomiya ng Asia na isang ticking time bomb. At ngayon, isang hindi gaanong kilala, ngunit hindi gaanong nagbabala, ang banta sa ekonomiya ay umuusad, ang napakalaking problema sa nakatagong utang ng China. Pangunahing tumutukoy ito sa isang bundok ng mga pananagutan na naipon ng mga lokal na pamahalaan ng bansa. Karamihan ay para pondohan ang mga proyektong pang-imprastruktura ng rehiyon tulad ng paggawa ng mga kalsada at tulay. Tinataya ng pagsusuri ng Chinese media outlet na Caixin Global ang hindi pa nababayarang mga obligasyon ng tinatawag na Local Government Financing Vehicles o LGFVs na malapit sa tumataginting na $10 trillion. Itinuturing ng pamahalaang Tsino ang gayong utang bilang isang uri ng pagpapahiram na wala sa mga aklat, at dahil dito, malabo ang merkado. Dito, inalis ng insider ang sektor ng anino at ipinapaliwanag ang kahalagahan ng mga LGF sa mas malawak na ekonomiya ng China. Ano ang mga LGF ng China? Ang mga katawan ng pagpupondo na ito ay itinayo ng China upang mapadali ang pagpupondo para sa mga proyektong pang-imprastruktura sa rehiyon. Orihinal na itinatag upang suportahan ang mga proyektong pang-imprastruktura tulad ng mga highway, paliparan, at pag-install ng enerhiya. Ang mga LGF ay idinisenyo upang magbigay ng pagpupondo sa labas ng mga opisyal na limitasyon ng pamahalaan. Ang ideya ng nakatagong utang ay tinukoy ng Konseho ng Estado ng China noong 2018 bilang anumang paghiram na hindi bahagi ng on-budget na paggasta ng gobyerno sa esensya, off-the-books na financing. Ang sektor ng LGF ay lumago ng husto mula noong 2008 na pandaigdigang krisis sa pananalapi nang ang gobyerno ng China ay gumawa ng mga pagsisikap upang matiyak na ang mga infrastruktura ng bansa at mga bahagi ng serbisyong pampubliko ay sapat na lumalawak upang mapanatili ang kahanga-hangang paglago ng ekonomiya nito, ayon sa Bloomberg. Tinatantya ng mga numero mula sa Bloomberg at ng International Monetary Fund ang kabuuang halaga ng utang ng LGF na higit sa $9 trillion, hindi kalayuan sa pagtatasa ng Caixin. Ang mga bono ng mga lokal na pamahalaan ay nag-iisa ay umabot sa humigit kumulang $2 trillion, at ang anumang mga default ay magpapagulo sa $60 trilyong sistema ng pananalapi ng bansang Asya, ayon sa Bloomberg. Noong 2023, ang nakatagong utang ng mga LGF ay umakyat sa itaas ng 50% ng GDP ng China sa unang pagkakataon, ayon sa data ng IMF. Bakit ito mahalaga? Sa loob ng maraming buwan, ang mga lokal na administrasyon ng China ay nagpupumilit na gawing kumikita ang kanilang mga sasakyan sa pagpupundo ang pagtaas ng presyon sa pambansang pamahalaan na suportahan ang may sakit na sektor sa pamamagitan ng magastos na mga interbensyon.
Habang ang mga panganib na nakatali sa pagtaas ng sektor, ang mga bangko ay hindi gustong magpahiram ng higit pa. Ang mga mamumuhunan ay tumalikod sa mga bono at ang mga mabubuhay na proyekto ay mas mahirap makuha, ayon sa ilang hindi kilalang empleyado na kinapanayam ng Bloomberg. Dahil dito, ang mga lokal na pamahalaan ay nahihirapang magkaroon ng sapat na kita o makalikom ng pondo upang matugunan ang mga gastos sa pagseserbisyo sa kanilang utang. Ang pinakamahalagang variable na nakakaapekto sa paglago ng ekonomiya ng China sa susunod na 2 taon ay ang tagumpay o kabiguan ng muling pagsasaayos ng utang ng lokal na pamahalaan, sinabi ni Logan Wright, pinuno ng pananaliksik sa merkado ng China sa Rhodium Group sa Bloomberg. Ngunit sa ngayon ay pinipigilan ng Beijing na makialam sa sektor sa isang bid upang hikayatin ang pagsasarili. Mga dayandang ng krisis sa ari-arian. Bagamat wala pa sa mga LGFV ang aktwal na nakadefault sa kanilang utang, ang tumataas na stress sa sektor ay sumasalamin sa krisis sa industriya ng real estate ng China na nagsimula noong 2021 at umalingaw-ngaw sa mga pandaigdigang merkado mula noon. Ang isang pagbagsak sa pamumuhunan ng lokal na pamahalaan ay maihahambing sa pang-ekonomiyang epekto ng krisis sa merkado ng ari-arian, sinabi ni Wright sa Bloomberg. Ang napakalaking sektor ng ari-arian ng China ay bumubuo ng halos 30% ng kabuuang output ng bansa. Kabilang sa mga problemang kinakaharap ng sektor ang mabigat na pasanin sa utang at matamlay na pangangailangan para sa mga bagong ari-arian. Ito ay isang nag-aambag na kadahilanan sa pagbawas sa paglago ng GDP sa ikalawang quarter ng bansa na umabot sa 6.3%, mas mababa sa mga pagtataya na hanggang 7.1%. Sa katunayan, ang anumang kaguluhan na nagmumula sa bulubunduking nakatagong utang ng China ay magpapadala ng mga shockwaves sa pandaigdigang ekonomiya. Providing a dedicated and reliable service aimed at keeping you informed and up to date. This is Pilipinas Prime.